Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Pa-donate po sana via GCash. Mga master salamat. Huwag po sanang e-escape ang ads natin mga master salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 261. Nakaramdam ng mali si Julie. Paano pa siya nagkakaroon ng ganoon kalakas na ugali gayong hindi naman siya ganoon kay Aman? Kinalaunan ng araw na iyon, umuwi si Mark sakay ng kanyang sasakyan. Pagbukas niya ng pinto gamit ang susi ay nakita niya si Lilibet na nakaupo sa sofa. "Hobby, bumalik ka na ba? May itatanong ako sa'yo." Ngumiti si Mark at naglakad, ngunit nakita niyang nakasara ang pinto ng kwarto. Dapat sa loob natutulog si Susan. Lumapit si Mark kay Lilibet at tinanong, "Honey, what did you want to ask me about?" "Hobby, alam ko," kinabahan si Lilibet. Nalaman niyang ang may-ari ng plaza ay si Mark, ngunit sa buong araw ay hindi pa rin niya maproseso ang kanyang iniisip. Paano naging katotohanan iyon? Siya ay nagtaka. Nakakuha si Mark ng napakaraming pera para mabili ang plaza. Daan-daang milyon. Paano niya nakuha ang perang ito? Naisip niya agad si Melda. Gayunpaman, hindi magkakaroon ng ganoong kalaking pera si Melda, hindi ba? Ibinigay ba ito ng babaeng Rolls-Royce sa Central City? Masyadong maraming assumptions ang tumatakbo sa isip ni Lilibet, pero lahat sila ay tinanggihan niya. Naisip niya, ilang milyon, sigurado. Posible rin ang 10 milyong dolyar. Ngunit, makabili ng ilang daang milyong dolyar. Biglang naramdaman ni Lilibet na mali ang pagkakaintindi niya sa kanya all this while. Hindi naman gumastos ng pera ng babae ang kanyang hobby, di ba? Ngunit, paano nakuha ni Mark ang kanyang mga kamay sa napakaraming pera? Gusto talaga itong malaman ni Lilibet. Ano ito? Naguguluhang tanong ni Mark. Hobby, hindi si Wilbur ang may-ari ng plaza, tama ba ako? Tanong ni Lilibet. Naramdaman ni Mark na may mali. Ano ang nangyari? Nalaman na ni Sabrina, at ngayon, si Lilibet. Lara was such a blabbermouth, he was going to punish her severely on WhatsApp later. Paano ko malalaman? Umiling si Mark. Hobby, alam mo naman di ba? Yumuko si Lilibet at hinalikan si Mark. Sabihin mo sa akin, sino ito? Nakaramdam lang ng kawalan si Mark. Napaka-bush body ni Lara. Ipinakalat ito sa lahat ng dako. Ano sa tingin mo? Ganting tanong ni Mark. Hobby, sayo ba yan? Nakahiga si Lilibet sa dibdib ni Mark at pinakinggan ang tibok ng puso niya. Napabuntong hininga si Mark. Oo, akin yan. Umangat ang ulo ni Lilibet at tinitigan si Mark. Sa sandaling ito, nabigla siya. Nakahanda na siya sa pag-iisip, ngunit nang aminin ito ni Mark, hindi pa rin niya ito kapanipaniwala. Ang hobby ko talaga ang may-ari ng plaza. Nagulat si Lilibet. Biglang naramdam ng kirot si Lilibet. Napakayaman ng kanyang asawa, at gayunpaman, hindi niya ito naayawan sa kabila ng katotohanang hindi siya pareho ng katayuan. Sa loob ng kwarto ay natigilan din si Susan na nakasandal sa pinto matapos marinig ang kanilang usapan. Ano? Ibig bang sabihin ni Lilibet? Ang building ng opisina niya, ang plaza, ay pag-aari ni Mark. Ito ay... Hindi ako makapaniwala na siya ay talagang mayaman. Biglang nawala si Susan sa kanyang pag-iisip. Sa pagkakataong iyon, naisip niya na si Mark ay may makapangyarihang background, kaya naman marami siyang mga bagay. Ngunit, ang pagmamay-ari ng plaza. Maraming beses na siyang nakapunta sa plaza na iyon. Bagamat hindi ito masyadong malaki, ito ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar, di ba? Natigilan si Susan. Hobby, paano ka nakabili ng plaza? Can you tell me? Kinusot-kusot ni Lilibet ang kanyang mga mata. Ito ang pinakagusto niyang itanong. Kung hindi siya isang mayaman na pangalawang henerasyon, paano niya ito nabili? Ako. Gusto talagang sabihin ni Mark sa kanya ng totoo na binili ito ng kanyang ina, ngunit sinabi ng kanyang ina na si Lilibet ay nasa ilalim pa rin ng kanyang obserbasyon. Gayunpaman, hindi maintindihan ni Mark. Ano pa ba ang dapat obserbahan? Maganda ang ugali ni Lilibet, maganda rin at may kaya. Hindi siya nababagay na maging asawa niya. At saka, asawa niya talaga siya. Hindi na siya makapaghintay pa. Hindi na makapaghintay si Mark. Hobby, hindi mahalaga kung hindi mo sabihin sa akin.
Sumandal ulit si Lilibet sa dibdib niya. Hubby, thank you for doing so much for me. Salamat. Nasa dilema si Mark. Ibinaba niya ang ulo at tinitigan ang magandang mukha ni Lilibet. Honey, meron talaga akong. Hubby, anong meron sa'yo? Nilingan siya ni Lilibet. Inaantok ka ba? Tanong ni Mark. Hindi ako inaantok. Hindi ako inaantok kapag kasama kita, hubby. Sige. Tapos, pumunta ka sa tabi ko ngayon. Nagpa siya si Mark na kilalanin ng kanyang ina si Lilibet bilang kanyang asawa. Sa makatuwid, kailangan niyang dalhin si Lilibet sa kanya. Sasabihin niya sa kanyang ina kung gaano niya kagusto si Lilibet at tiyak na hindi na siya pagdududahan ng kanyang ina. Siyempre, alam ni Mark na ginagawa ito ng kanyang ina para sa kanyang ikabubuti, ngunit sila ni Lilibet ay lumaki ng magkasama mula noong sila ay bata pa. Naiintindihan naman niya si Lilibet. Alam na alam niya kung anong uri ng personalidad ang taglay nito at kung may problema ba siya. Sige, kung saan mo ako gustong pumunta, pupunta ako. Umupo ng tuwid si Lilibet. Sige, tumayo si Mark. Hubby, kailangan ko bang magpalit? Naisip ni Lilibet na isasama siya ni Mark para sa isang romantikong hapunan o kung ano, kaya gusto niyang magpalit ng kanyang damit. Kung tutuusin, ang kanyang suot ay kasalukuyang masyadong casual. Hindi na kailangan. Naramdaman ni Mark na ito ang totoong Lilibet. Wala siyang suot na make-up, pero napakaganda ng kanyang hubad na mukha. Then, I'll let Susan know, sabi ni Lilibet. Sige, sagot ni Mark. Bumalik si Lilibet sa kwarto at binuksan ang pinto. Nakita niya si Susan na nakahiga sa kama. Susan, lalabas ako kasama si Mark. Mag-uuwi ako ng hapunan para sa iyo mamaya. Ibinalita ni Lilibet kay Susan. Sige, si Susan, syempre, ay hindi natutulog. Ngayon pa lang niya narinig ang usapan ni Lilibet at Mark. Lalo rin siyang na-curious kung paano nakuha ni Mark ang pera para makabili ng plaza. Nakahinga ng maluwag si Lilibet. Pagkatapos ay bumaba siya kasama si Mark at umupo sa sports car ni Mark. Hindi na nakapaghintay si Mark, tinapakan niya ang pedal ng gas, at dinala si Lilibet para hanapin ang kanyang ina. Desidido siyang makuha ng kanyang ina na tanggapin si Lilibet. Gayunpaman, ang eksenang ito ay nakita ng isang taong sumusubaybay kay Lilibet mula sa tapat ng gusali. Kinuha ng lalaki ang kanyang cellphone at tumawag. Boss, nakita ko ang anak ni Miss at Karen Lee na lumabas. Marahil, hinanap nila si Karen. Ano ang dapat kong gawin? Okay, understood. Tumango siya at handa nang lumabas. Pero sa pagkakataong ito, biglang bumukas ang pinto ng tinutuluyan niya. Nagulat ang lalaking ito dahil sa sandaling bumukas ang pinto, isang figure ang pumasok. Ang intruder na iyon ay umatake sa bilis ng kidlat. Ang lalaking ito ay galit na galit, ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Naglabas siya ng punyal, ngunit sa dilim, mabangis ang mga atake ng figure. Hindi siya nakatiis at sinipa siya. Muntik na siyang mawala ng ulirat sa malakas na suntok at tumalsik ang bibig ng dugo. Nabigla siya. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at sumigaw, "Sino ka? Ano sa tingin mo?" Sa dilim, lumitaw ang isang pares ng mata. Nang makita siya ng malinaw ng lalaki ay agad siyang nagulat at nagalit. Paano mo ako nahanap? Hindi mahirap hanapin ka. Ang mga katulad mo lang ang gagawa ng ganyang hamak na panlilinlang, naglakad ang babae habang nagsasalita. Ang liwanag mula sa labas ay tumama sa kanyang nakamamanghang mukha, ito ay may malamig na ekspresyon. Bettina. Kanina pa kita pinagmamasdan simula nung bumalik ka. Kung hindi dahil sayo, hindi ko masigurado kung may mali ba talaga kay Lilibet. Matyaga kang hayaan si Lilibet na manatili sa ating young master mula sa murang edad. Gusto mo bang tuluyang mahulog ang loob ng ating young master sa kanya? Nagyayelong tono ang tono ni Bettina. Ngumisi ang lalaki, so what if you know there's something wrong with Miss? Maniniwala ba yung Mark or Lin's mo? Paniniwalaan ito ni young master. Lumapit si Bettina at sinabing, at ikaw, tandaan mong kumilos ng mas matalino sa iyong susunod na buhay. Nagtrabaho ka para sa maling tao, at kakawalan ka nito ng iyong buhay. Haha, talaga. Bakit hindi pumunta si Karen para patayin ako ng personal? Ang ganda niya, at hindi ko pa nakikita sa malapitan ang totoong figure niya. Tayang naman. Tandaan mo, kahit pupuntahan ko pa.
Mamatay ka, sa kamay niya ako mamamatay, hindi sa iyo. Biglang ngumiti ng kakaiba ang lalaki at tumalon sa bintana. Kumunat ang noo ni Bettina at hinabol siya. Lumapag na ang lalaki at umubo ng isang subo ng dugo. Tapos, tumakbo siya palayo na may malamig na tawa. Hinawakan ni Bettina ang windowsill at umakyat, ngunit napakalayo ng distansya. Inilabas niya ang kanyang mobile phone at walang magawang sinabi. "Hello, President Lee?" Tumalon ang lalaking iyon mula sa gusali kasama ang ilang malubhang pinsala at dinadala sa iyon niyang master si Lilibet. Sa daan. Natahimik lalo si Lilibet. Masasabi niyang seryoso si Mark. Pakiramdam niya ay pupunta sila sa mga opisyal at tatanggapin ang kanilang sertipiko ng kasal. Saan niya siya dinala? Inabangan ito ni Lilibet. Kinabahan din si Mark. Hindi niya maisip kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang ina. Magagalit ba siya o matutuwa? "Hobby, dito ba tayo magdi-dinner?" Nagtataka si Lilibet. Mabilis na nagmamaneho si Mark habang the entire way at hindi nagtagal ay nakarating sila sa 5-star hotel na ito. Ilang beses na siyang nakapunta rito. Bigla niyang naalala na noong huling beses na dumating siya para maghapunan, hindi siya sinisingil ng mga ito para sa pagkain. Kilala rin ba ni Mark ang may-ari ng hotel na ito? Dahil kung kaya niyang pag-aari ang plaza, dapat ay makilala niya ang iilan pang mayayaman. "No, we're here to see someone. But, we can eat after meeting the person." Umiling si Mark at sinabing, "Let's go." "Okay, hubby," sabi ni Lilibet habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Bumaba silang dalawa sa sasakyan, ngunit hindi pinapasok ni Mark si Lilibet sa restaurant. Sa halip, dumiretso siya sa lobby at patungo sa isang elevator. Habang hinihintay nilang bumaba ang elevator ay bumilis ang tibok ng puso ni Lilibet. "Hubby, dinadala mo ba ako para makilala ang isang importanteng tao?" "Yes, I am. My car, my house, and the plaza were all paid by her when I buy them." "Kapag nakita mo siya mamaya, malalaman mo," sabi ni Mark. Sa wakas ay dinala niya si Lilibet upang makilala ang kanyang ina. Kabanata 262. Bumukas ang pinto ng elevator. "Honey, pasok ka," kinabahan si Mark. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Lilibet kapag nakita niya ang kanyang ina? Sige, pumasok si Lilibet sa loob pero maya-maya lang ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang cellphone niya at tinignan. Ito ay isang hindi kilalang numero. Naguguluhang sabi ni Lilibet, "Honey, sandali, kailangan kong sagutin ang tawag na ito." Walang pagtutol si Mark dahil nakarating na sila sa hotel ng kanyang ina. Isang elevator trip lang ang nanay niya, walang pagmamadali. Bukod dito, ang isang tawag sa telepono ay hindi magtatagal. Tinagot ni Lilibet ang telepono at sinabing, "Hello." Makalipas ang ilang segundo, natigilan si Lilibet. "Anong sabi mo?" "Okay, I got it." Ibinaba ni Lilibet ang telepono na may pagtatalo sa mukha. "Honey, anong meron?" tanong ni Mark. "Sa tingin ko nagkamali sila ng numero," sagot ni Lilibet sabay kagatlabi at umiling. "Sige, pasok ka," ngumiti si Mark. Pumasok si Lilibet sa elevator. Pagkatapos ay pinindot ni Mark ang button sa itaas na palapag at dahan-dahang umakyat ang elevator. Lalong kinakabahan si Mark sa pangalawa. Malapit na niyang makita ang kanyang ina. Pinagmasdan ni Mark ang numero ng elevator na umabot sa itaas na palapag. Bumukas ang pinto nang dumating sila. "Honey, alis na tayo." Hinailan ni Mark si Lilibet palabas. Nag-alinlangan si Lilibet pagkatapos ay tumango siya at sinabing, "Okay, hubby." Dinala ni Mark si Lilibet sa opisina ng kanyang ina. Kumatok si Mark sa pinto, ngunit walang sumasagot. Wala ba ang kanyang ina? Nadismaya si Mark. Itinulak niya ang pinto at wala talagang tao sa loob. Tinundan siya ni Lilibet at sinilip ang bakanteng kwarto. "Hubby, kanino mo ako dadalhin?" Walang pagpipilian si Mark kundi sabihin, "Pakihintayin ng 1 minuto, honey. Tatawag ako." "Okay," sagot niya. Naglakad si Mark sa gilid, hinanap ang numero ng kanyang ina, at dinayal ang numero. Tinitigan ni Lilibet si Mark. Ilang saglit, siya ay nasa ulirat. Sa sandaling nakakonekta ang tawag sa telepono, narinig ni Mark ang isang malakas na kalabog. Tunog iyon ng pagbangga ng sasakyan.
Natakot si Mark na aksidente ba ang kanyang ina. Nagtatakang tanong niya, Nay, anong nangyari sa iyo? I'm fine. Di ba sabi mo gusto mong isama si Lilibeth? Papunta sana ako sa hotel pero may pumihil sa akin. Ayaw ng taong ito na makita ko si Lilibeth. Boses iyon ng kanyang ina. Galit na galit si Mark, Nay, nasaan ka ngayon? Bakit ka pupunta? Sa telepono, tumawa si Karen. Oo, Nay, nasaan ka? Siguradong pupunta si Mark doon. Siya ay kanyang ina pagkatapos ng lahat. Ngayong nasa panganib ang kanyang ina, paanong hindi siya makakapunta? Okay, ipapadala ko sa iyo ang lokasyon, sabi ni Karen. Pagkababa ng telepono, natanggap ni Mark ang lokasyon. Puno ng lamig ang mga mata niya. Galit niyang naisip, how dare you people make a move against my mother? Kahit sino ka pa, dapat kang mamatay. Galit talaga si Mark. Niligpit niya ang phone niya at tumakbo sa gilid ni Lilibeth. Honey, lalabasan na ako. Babalik din ako, hintayin mo lang ako dito. Okay, hubby? Sige na. Tumango si Lilibeth. Hindi na makapaghintay si Mark. Matapos makuha ang pangunawa ni Lilibeth ay tumakbo na siya palabas. Inilibot ng mga mata ni Lilibeth ang paligid sa opisina. Umupo siya at tahimik, napakatahimik. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tinitigan ang kakaibang numero nito. Pagdating ni Mark sa parking lot, pinaandar niya ang kanyang sports car at pumunta sa kinaroroonan ng kanyang ina ng mabilis hanggat kaya niya. Labis na nag-aalala si Mark, kaya hindi niya nakontrol ang takbo ng sasakyan. Nagmaneho siya ng humigit kumulang 100 milya bawat oras sa kalsada ng lungsod, at pagkaraan ng mga 10 minuto, dumating si Mark sa suburb at nakita niya ang kotse ng kanyang ina. Ang Rolls-Royce ay nahadyap ng maraming kotse, at ang kanyang ina ay hindi nagdala ng sinuman sa kanya. Siya ay nakikipaglaban sa higit sa 100 tao ng mag-isa. Nang makita ang eksenang ito, hindi na nakatiis si Mark. Agad siyang nagmaneho papunta sa kanila. How dare they attack his mother? Ang dagandong ng makina ay kumakatawan sa galit ni Mark. Nang marinig ni Karen ang ingay, nagpadala siya ng isang taong lumipad na may ngiti sa kanyang mukha. Bumagsak ang lalaki sa lupa at nabali ang kanyang sternum. Hindi siya makapaniwala na sobrang lakas ng suntok nito. Nang maandar na si Karen, iniwasan niya ang sasakyan na humandar. Pinasag ng mga taong iyon ang paparating na sasakyan gamit ang iba't ibang bagay dahil sa gulat. Gayunpaman, hindi naabala si Mark at nasagasaan sila. Ang isa sa kanila ay hindi nakatakas sa oras at pinalipad. Sumigaw siya at nagsuka ng dugo, saka bumagsak sa lupa at nangilabot. Lumabas si Mark sa kotse, kumuha ng bato sa lupa, pumunta sa tabi ng kanyang ina at nakipaglaban sa tabi niya. Talaga bang gustong mamatay ng mga taong ito? Ang kanyang ina ay isang malaking shot, ngunit sila ay naglakas loob na salakayin siya. Sabi ni Karen, Marky, tuturuan kita kung paano lumaban sa mga susunod na araw. Panoorin mong mabuti. Habang nagsasalita si Karen, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Iyon ang uri ng kabangisan na para bang nasa tuktok siya ng mundo, makapangyarihan at nakakatakot. Nang makalapit si Karen, kinubkob siya ng 12 sa kanila. Naiwan si Mark sa sobrang gulat. Dahil masyadong makapangyarihan ang kanyang ina. Kung tutusin sa kahangahangang ugali ng mga malalakas na lalaki, parang nakapatay na sila ng mga tao noon. O marahil, sila ay mga outlaw. Gayunpaman, hindi sila tugma ng kanyang ina. Ang mga galaw ng kanyang ina ay hindi magarbong o palpak. Isa-isa niyang pinabagsak ang isang hit, at tuluyang natalo ang mga ito. Wala pang 1 minuto, nakahandusay na sila sa lupa. Nag-away ba ito? Nanlaki ang mata ni Mark. Bakit pakiramdam niya ay naawa na sa kanila ang kanyang ina? Kung hindi, ito ay isang patayan. Nay, sino ang nagpadala sa mga taong ito? Naguguluhang tanong ni Mark. Tumakbo si Mark. Talagang naramdaman niya na ang ganitong pakikipaglaban ay hindi matututunan sa maikling panahon. Hindi bababasa, naramdaman ni Mark na ang kanyang pisikal na kondisyon ay hindi makakasabay. Kinailangan niyang maabot ang estado kung saan makakatakbo siya ng 10 kilometro nang hindi nakakaramdam ng pagod, at nakapagtaas din ng halos 100 pounds ng timbang. Kailangan niya ng ilang high-intensity training sa lalong madaling panahon. Ang mga taong ito, napalingon si Karen. Ngayon lang siya nakatanggap ng tawag mula kay Bettina.
Pinag-isipan niya ito at nagpasya na huwag makita sina Mark at Lilibeth. Ngunit nang maisip niyang madidismaya si Mark, hindi niya kinaya at dumating pa rin sa huli. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makilala ang mga taong ito sa kalagitnaan. Alam ni Karen kung sino ang nagpadala sa kanila. Siyempre, pinadala sila ng pamilya ni Lilibeth. "Marky, nasaan si Lilibeth?" tanong ni Karen. "She's waiting in your office." "Mom, I'm sorry. I wanted you to see Lilibeth, and I wanted you to acknowledge her, that's why I came without notice." "I'm sorry." Nakonsensya si Mark. Kung hindi dahil dito, hindi sana inaatake ng iba ang kanyang ina. Kahit na okay siya, paano kung may nangyaring mali? It's okay. Pero, do you really like her that much? Napabuntong hininga si Karen. Hindi na kailangang magtanong pa. Tiyak na nagustuhan niya ito ng husto. Kung hindi, hindi niya sana dinala rito si Lilibeth para makipagkita sa kanya ng biglaan. Oo, mahal na mahal ko siya. Hindi kailanman naging seryoso si Mark. Nang makita niya ngayon lang ang curious na mga mata ni Lilibeth, talagang hindi niya maiwasang gustong-gustong malaman ni Lilibeth na siya ay may napakayaman na ina. Siya ay talagang isang mayaman na pangalawang henerasyon, isang napakayaman sa gayon. Karen had no choice but to say, "Sige, I'll go and meet her." "Hindi ko na kayang magmaneho ng kotse ko, kami na ang magdadala ng kotse mo." Total na ang sasakyan niya at hindi na may andar. Nagulat si Mark, "Salamat, nanay." "Silly boy, tara na." Ipinahayag ni Karen ang kanyang pagmamahal. Nagmamadaling lumapit si Mark para buksan ang pinto ng kanyang sports car, ngunit nasagasaan lang niya ito ng mga tao at nasira ang sasakyan. Magagawa niya lamang ito pagkatapos ng ilang araw. Gayunpaman. "Mom, paano ang mga taong ito?" "Hihilingin ko kay Bettina na harapin sila." Kinuha ni Karen ang kanyang cellphone at tinawagan si Bettina. Matapos itong makonekta, sinabi niya sa kanya ang address at ibinaba ang tawag. Sumakay na si Karen sa kotse. Sabik na sabik si Mark, agad niyang sinimulan pabalik ang kanyang ina. "Ma, kailan mo ba ako tuturuan na lumaban?" Pakiramdam ni Mark ay parang eksena lang sa isang pelikula ang nasaksihan niya ngayon. Kung siya ay kasing kapangyarihan ng kanyang ina, hindi siya matatakot sa sino man saan man siya magpunta. Nitong ilang araw, dadalhin sana ni Karen si Mark para sa ilang pagsasanay, ngunit hindi ito isang bagay ng ilang araw. "Sige," sabi ni Mark na nasa sabik. Inapakan niya ang pedal ng gas at pinaharurot ang sasakyan sa kalsada. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Mark sa hotel ng kanyang ina. Bumaba sina Mark at Karen sa sasakyan at pumunta sa elevator. Maya-maya, bumukas ang pinto ng elevator at pumasok sila. Nang makita ang kasabikan ng anak, alam na ni Karen kung paano niya ito haharapin. Siguradong may mali sa kanya si Lilibeth at hindi alam ni Karen kung ano iyon. Gayunpaman, nag-aalala si Karen tungkol kay Lilibeth, isang bombang tumatak sa tabi ni Mark para ito ay sumabog anumang oras. But anyhow, she decided to meet Lilibeth in person. Bumukas ang pinto ng elevator. Tumakbo si Mark sa pintuan ng opisina, tinulak ito, at sinabing, "Mahal, mayroon akong isang napakayaman na ina. Ipapakilala kita sa kanya." Kabanata 263. Napuno ng pananibik si Mark. Nang malaman ni Lilibeth na bumalik ang kanyang ina, anong klaseng ekspresyon ang mayroon siya? Siguradong nagulat siya at kinakabahan. Gayunpaman, nilinggan ni Mark ang paligid at nalaman niyang walang tao sa opisina ng kanyang ina. Nasaan si Lilibeth? Tumawag ulit si Mark, wala si Lilibeth. Na-curious si Mark. "Nay, lumabas muna si Lilibeth saglit. Tatawagan ko siya." Tumango si Karen, ngunit ang kanyang mga mata ay sumulyap sa paligid, at ang kanyang ekspresyon ay bahagyang nagbago. Kinuha ni Mark ang kanyang cellphone at tinawagan si Lilibeth. Pero, pinatay niya ang phone niya. Ano ang nangyari? Naubusan ba ng baterya ang phone niya? Hulaan ni Mark na labis siyang nagulat sa biglaang pagkawala nito. Sa personalidad ni Lilibeth, hindi siya aalis nang hindi nagpapadala sa kanya ng mensahe. Kahit patay na ang phone niya, siguradong mananatili siya rito at maghihintay hanggang sa bumalik siya. Tsaka matagal na din siyang hindi nawawala simula nung iniwan siya nito. Naka-off ang phone niya, right? Lumapit si Karen. "Yes, Mom. Lilibeth must have went out.
She will come back. Mom, wait lang saglit. Umupo si Mark. Oo, baka pumunta si Lilibet sa banyo o nauuhaw lang at kumuha ng maiinom. Kung naiinip siya, bumaba na siya para mamasyal. Babalik siya agad. Bumantong hininga si Karen at pumunta sa mesa. Inilabas niya ang kanyang telepono at sinabing, maghanda ka ng ilang pinggan. Oo, ang pinakamasarap na pagkain at ilang panimula. Pagkababa ng telepono, umupo si Karen at walang sinabi. Naghintay si Mark. 10 minuto, 1 oras, 2 oras. Lumipas ang oras at nagsimulang magpanik si Mark. Naisip niya, anong nangyayari? Bakit hindi na bumabalik si Lilibet pagkatapos ng napakatagal na panahon? May nangyari ba? Mabilis na inalis ni Mark ang iniisip. Imposible iyon. Ano kayang mangyayari sa hotel ng kanyang ina? Tapos, saan siya nagpunta? Naisip ni Mark ang hindi nakikilalang tawag sa telepono na natanggap ni Lilibet bago ito dumating. Dahil kaya sa tawag sa telepono na iyon. Kaya pala nawala si Lilibet. Ma, pwede mo ba akong tulungang tingnan kung nasaan si Lilibet? Nag-aalalang sabi ni Mark. Ngayon, pasado 11:00 na ng gabi. Si Lilibet ay hindi kailanman naging irresponsibleng tao. Sige, kain muna tayo. Tumango si Karen. Tumango si Mark. Pero wala na si Lilibet, paano siya magkakaroon ng gana? Mama, dito po ako titira ngayon. Gusto ni Mark na magpatuloy sa paghihintay sa opisinang ito. Oo naman, maaari kang manatili hanggat gusto mo. Karen expressed her doting love. Tumayo siya, pumasok sa loob para maglabas ng kumot at iniabot kay Mark. Marky, dito ka matulog. At tandaan na kumain. Tutulungan kitang hanapin siya. Nang lumabas ang kanyang ina, hinawakan ni Mark ang kumot. Nabigo siya at nag-aalala. Lilibet, saan ka galing? Nang dumating si Mark dito, iniisip niya na pagkatapos magkita ni Lilibet at ng kanyang ina, maaari na silang magplano ni Lilibet para sa isang sanggol. Pero, bakit siya nawala? Napabuntong hininga si Mark. Baka may asikasuhin si Lilibet at lumabas. Maaaring nakauwi na siya, ngunit sayang, wala siyang numero ng telepono ni Susan. Para tumawag at magkumpirma sa kanya. Umupo si Karen at tinitigan ang malaking screen ng monitor. Malinaw na ipinakita sa monitor na umalis si Lilibet pagkatapos sagutin ang isang tawag sa telepono. Taglit itong tinitigan ni Karen at binuksan ni Bettina ang pinto at pumasok. Lilibet is nowhere to be found for the time being. Baka may kinuha sa pamilya niya or itinago kung saan, sabi ni Bettina. Just I thought, baka may alam si Lilibet kaya bigla siyang umalis. I don't intend to do anything against her. If she was willing to give up everything to be with Marky, I would not object to it. Pero, she's behaving this way. Napabuntong hiningas Karen, iyon na ang huling gusto niyang mangyari. Gayunpaman, hindi pa rin niya alam kung paano ito masisira sa kanyang anak. Hindi niya masasabi na, kaaway mo si Lilibet, di ba? Nadama ni Karen na ito ay masyadong malupit kay Mark. Magpatuloy ka sa paghahanap, kailangan nating mahanap si Lilibet. Oo, ang young master. Kailangan ba niyang malaman? Tanong ni Bettina. Huwag mo munang sabihin sa kanya. Dadalhin ko siya sa isang lugar sa mga susunod na araw para sanayin siya sa fighting and survival skills, umiling si Karen. Lalong nagiging delikado dito. She had para palakasin si Mark up. Ngunit, magagawa ba ito ni young master? Kung tutusin, mayroon na tayong kakayahan ngayon salamat sa 20 hanggang 30 taon ng pagsasanay, may pag-aalinlangan na tanong ni Bettina. Si Marky ay may magandang talento sa boxing. Ang pakikipaglaban ay isang kasanayan sa pagpatay, at ito ang mga kasanayan na mahalaga. Ang kanyang isip ay mahalaga rin, kailangan niyang maging mas malupit. Nangangailangan ito ng isang proseso. Naramdaman ni Karen na kailangang makipag-ugnayan dito si Mark. Kung hindi, kung talagang nakipag-away sila sa ibang pamilya, mawawalan sila ng buhay kung sila ay bahagyang pabaya. Pagkatapos ng lahat, ang mga malalakas lamang ang kwalipikadong mabuhay. Tumango si Bettina. Subukan mong hanapin si Lilibet, pero huwag mo siyang hulihin pagkatapos mo siyang mahanap. Sasabihin ko kay Marky, sabi ni Karen. Sige, gagawin ko ang sinabi mo, tumango si Bettina at lumabas para hanapin si Lilibet. Kinaumagahan, nagsing si Mark.
Nakita niyang wala pa ring tao sa opisina ng kanyang ina. Hindi pa rin bumabalik si Lilibeth. Kinuha ni Mark ang kanyang mobile phone at tinawagan siya, ngunit naka-off pa rin ang telepono. Nag-aalala si Mark. Sumigaw siya, "Mom!" Itinulak ang pinto at pumasok si Karen. Hawak niya ang isang laptop sa kanyang kamay at ipinakita kay Mark ang eksena ng pag-alis ni Lilibeth sa hotel. Lalong nabalisa si Mark matapos itong makita. Kaninong tawag ang natanggap ni Lilibeth na kailangan niyang umalis bigla? "Don't worry, Marky. I'll find her." Gusto ni Karen na makasiguro si Mark. Tumango si Mark, "Ma, uuwi ako at titingnan ko." "Sige," sagot ni Karen. Tumakbo si Mark pababa at nagmaneho papunta sa bahay ni Lilibeth. Pagdating niya sa bahay, binuksan ni Mark ang pinto at pumasok. Pagkatapos, narinig niya ang sigaw ni Susan. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang katawan, nagtatanong, "Anong ginagawa mo?" Galit na galit siya. Kagabi, hindi na bumalik sina Mark at Lilibeth kaya casual lang ang suot niya. Ngunit, hindi niya inaasahan na kapag nagising na lang siya para pumunta sa banyo at lumabas ng kwarto na nakasuot ng hubad na damit, bubuksan ni Mark ang pinto at papasok. Nakita na naman siya ni Mark na hubot-hubad. Umiling si Mark at diretsyong nagtanong, "Susan, umuwi ba si Lilibeth kagabi?" Bagamat napakaganda ng figure ni Susan, wala sa mood si Mark na tingnan siya sa sandaling ito. Tumakbo si Susan sa kwarto at nagbihis. She came out and wondered loud, "Hindi ba kayo nakatuluyan ni Lilibeth kagabi? Di ba nag-motel kayong dalawa?" Kung tutuusin, ito ang iisipin ng isang normal na tao. Hindi sila bumalik buong gabi. Ano ang ginagawa nila kung hindi sila pumunta sa isang motel? Ngumuso siya. Kagabi, sinabi ni Lilibeth na magdadala siya ng hapunan para sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na hindi na bumalik si Lilibeth sa buong gabi. Si Lilibeth ay talagang isang nakakalimutan ang tungkol sa kanyang mga kaibigan kapag siya ay nasa isang relasyon. Hindi, buong gabi kung hindi nakita si Lilibeth, at naka-off din ang phone niya. Nag-aalala si Mark. Anong nangyayari? Hindi mo ba inilabas si Lilibeth kagabi? Lalong naguluhan si Susan. Maikling sinabi sa kanya ni Mark ang nangyari noong nakaraang araw. Tumango si Susan, "Huwag kang mag-alala. Baka pinuntahan ni Lilibeth ang ilan sa mga kaibigan niya. At baka nagkataon na namatay ang phone niya." Tiyak na umaasa si Mark, ngunit totoo kaya iyon. Napansin ni Susan na absent-minded si Mark. Nawala ang galit na naramdaman niya nang makita siyang hubot-hubad. Lumapit siya at sinabing, si Lilibeth ay isang matalinong tao. She will be fine. Oo, may hiniling akong maghanap sa kanya. Ang kanyang ina ay nagpadala ng isang tao upang mahanap siya ng personal. Si Mark ay medyo kalmado dahil ang kanyang ina ay makapangyarihan sa lahat, hindi ba? Hindi naman dapat mahirap hanapin si Lilibeth. Gusto mo bang kumain? I'll make breakfast for you. Kailangan mo pang kumain, tanong ni Susan. No, thanks. You can eat on your own. Lalabas na ako, umiling si Mark. Pumasok siya sa kwarto niya at nagpalit ng damit, sa kanya binuksan ang pinto at lumabas. Wala siya sa mood. Kinagat ni Susan ang kanyang labi at sinabing, "Kalimutan mo na yan. Kahit ang dati kong nobyo ay hindi na swerteng matikman ang aking luto, humph." Sa mga sumunod na araw, nawala lahat ng mood ni Mark. Palaging naka-off ang telepono ni Lilibeth, at hindi pa siya nahahanap ng kanyang ina. Hindi makatulog ng maayos si Mark sa gabi. Matapos ang napakaraming taon, ito ang unang pagkakataon na hindi nakita ni Mark si Lilibeth sa napakatagal na panahon. Walang laman ang puso ni Mark. Saan ka nagpunta, Lilibeth? Dahil sa biglaang pagkawala ni Lilibeth, nawala ng mood si Mark na makipag-usap kay Auntie Logan, at araw-araw na lang siyang nakakapagbasa ng mga libro sa bahay. Masama ang pakiramdam ni Mark, ngunit ano ang magagawa niya? Nawala ang puso ni Mark kasama si Lilibeth. 3 araw na siyang hindi pumupunta sa plaza. Buti na lang at nagsimula ng magplano si Yolanda para sa binili nilang lupa. Hindi nakakaramdam si Mark at iniwan ang lahat para sa kanya. Nagpabalik-balik si Mark sa hotel ng kanyang ina at sa lugar ni Auntie Logan. Ngunit paulit-ulit siyang napababa nang wala siyang makitang bakas ni Lilibeth. At ngayon, si Mark ay nakahiga sa sofa sa isang dekadenteng estado. Nakita siya ni Leona at nakaramdam siya ng pagkabalisa. Lumapit siya at marahang hinaplos ng mga daliri niya ang buhok ni Mark.
She consoled him, "Marky, Lilibeth will be fine. Don't worry. Baka may pinuntahan siya." Alam ni Leona ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Lilibeth, at alam din niyang hindi pa ito ang oras para ihiwalay niya ito kay Mark. Nang marinig ang ganoong banayad na boses, napukaw ang emosyon ni Mark. Umupo siya at sumandal sa legs ni Leona. "Tita Logan, saan ba nagpunta si Lilibeth?" Kabanata 264. I don't know about that. Ang alam ko, Marky, you care about her very much. She will be fine. Malumanay si Leona habang nagsasalita. Naawa siya kay Mark nang makita itong umaarte na parang nawala ng kaluluwa. Nakatawag na siya sa telepono at nagpadala ng isang tao para hanapin si Lilibeth. Gayunpaman, ang pagkawala ni Lilibeth sa pagkakataong ito ay lubhang kakaiba. Matapos siyang gabayan ng isang tao, nawala siya. Pagkatapos ng lahat, sinagot niya ang isang tawag sa telepono bago umalis ng hotel. Ito ang tawag sa telepono na nagpawala kay Lilibeth. Nadama ni Leona na bagaman hindi marunong lumaban si Lilibeth at kung minsan ay mahina, siya ay napakatalino. Si Lilibeth ay isang matalinong tao. Kung ang babaeng ito ay natutong lumaban, hindi siya mapipigilan. "Tita Logan, pwede ba akong sandalan ng konti?" tanong ni Mark sa mahinang boses. Napakasarap ng pakiramdam niya nang sumandal siya sa mga hita ni Leona. Ang kanyang mga binti ay perpekto. Ngunit sa isang layer ng pantalon sa pagitan, naramdaman ni Mark na para siyang nakahiga sa isang unan. Hindi isang unan, ito ay 100 beses na mas mahusay kaysa sa isang unan. "Sige, pwede mo akong sandalan hanggat gusto mo." Ngumiti si Leona at inayos ang buhok ni Mark. "Matulog ka muna kung pagod ka." "Sige." Ipinikit ni Mark ang kanyang mga mata, higit sa lahat dahil sa sobrang komportable niya ay inaantok siya. Medyo gamaan ang pakiramdam ni Leona. Alam niyang hindi nakatulog ng maayos si Mark nitong mga nakaraang araw. Tahimik at mahinang nilero niya ang buhok ni Mark gamit ang isang kamay at may hawak na libro para basahin sa kabilang kamay. Paminsan-minsan ay tumingin siya sa ibaba at nakita niya si Mark na mahimbing na natutulog. Ngumiti ng malumanay si Leona. Kinagabihan, nagising si Mark. Sarap ng tulog niya kaya ayaw niyang magising. "Marky, gising ka na." Ipaghahanda na kita ng hapunan. Ibinaba ni Leona ang libro sa kanyang kamay at tumayo, ngunit si Mark ay nakapatong sa kanyang mga hita sa buong hapon na nagpakrak ng kanyang mga binti. Napailing siya habang bumangon. Nang makita ito ni Mark, sumugod siya sa pagkakasala at nahuli siya. "Tita Logan, pasensya na po. Kung hindi, paano masikip ang mga binti ni Auntie Logan? Masyado kasi siyang nakahiga sa mga binti niya." Ibinaba ni Mark ang kanyang ulo at tinitigan siya, at nakitang may sorpresa na nakasulat sa kanyang mukha. "Okay lang ako." Nakangiting umiling si Leona at sinabing. She stood up straight and stretched her legs, nawala yung cramp. Iniling niya kay Mark na maghintay sandali at naghanda ng hapunan para kay Mark. Umupo si Mark at tinawagan muli ang kanyang ina, ngunit wala pa ring balita. Nag-aalala na talaga si Mark. Nakidnap ba si Lilibeth? Pero kung siya ay kinidnap, hindi ba dapat may tumawag para humingi ng ransom? Ngunit hindi nakatanggap ng tawag si Mark mula sa sinumang estranghero nitong mga nakaraang araw. Ito ang pag-aalala ni Mark. Lumipas ang 1 linggo, nang umuwi si Mark, nasa kwarto pa rin si Susan. Nitong mga nakaraang araw, tinulungan niya si Lilibeth na pamahalaan ang kanyang kumpanya at ang pasasaayos ng restaurant. Siya ay nagtatrabaho araw at gabi. Nang marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto, naisip ni Susan na si Lilibeth ang bumalik. But when she saw Mark, she asked helplessly, bakit hindi pa bumabalik si Lilibeth? Hindi nakasagot si Mark sa tanong niya. Napaupo na lang siya na tulala. Normally, dapat ay hawak-hawak niya si Lilibeth sa ganitong oras. Bumalik si Susan sa kanyang silid para matulog. Pagod siya at hindi nag-alala na biglang pumasok si Mark. Ayaw niya, at alam niya rin na wala sa isip ni Mark. Nagbihis ng disente si Melda. Alam niya na nawala si Lilibeth at si Mark ay labis na nasaraan ng loob. Kaya, tinanong niya si Mark upang pasayahin siya. Kinailangan niyang tawagan si Mark ng ilang beses bago ito pumayag, ngunit medyo hindi siya interesado. Nag-aalala si Melda na si Mark ay panghinaan ng loob mula ngayon. Hindi pwedeng mangyari iyon, lalo na sa isang lalaki. Hoy,
Ano bang problema ng boyfriend mo? Naguguluhan si Quincy. Makikipag-date si Melda sa kanyang kasintahan, ngunit bakit niya ito tinawag para sumama? Ayos naman siya. Kanina lang may nangyari sa kanya. Napabuntong hininga si Melda. Nag-aalala talaga siya kay Mark. Then, you should comfort him? Preferably in bed, pilyong ngumiti si Quincy. Naiinggit din siya na nakahanap si Melda ng ganoon kagandang boyfriend samantalang siya naman, sa kasamaang palad, ay single pa rin. Hindi nakaimik si Melda. Wala siyang problema doon, ngunit kailangan niyang tiyakin na papayag si Mark. Hindi naman maganda kung ipagpilitan niya ang sarili sa kanya, hindi ba? Hindi ito magawa ni Melda, at ayaw niyang dagdagan ang pasanin ni Mark. Hoy, anong nangyari sa boyfriend mo? Ilang araw na ba siyang hindi naghuhugas ng buhok? Grabe! At ang balbas. Napagkamalin ko ba siyang iba? Biglang nabigla si Quincy dahil may nakita siyang lalaki na naglalakad palapit sa kanila. Magulo ang buhok niya na para bang ilang buwan siyang nagkampo sa cybercafe. Nakaramdam din ng pagkabalisa si Melda. Paano naging ganito? At the same time, nakaramdam din siya ng sama ng loob. Mukhang mahal na mahal ni Mark si Lilibeth. Kung hindi, hindi siya haantong sa ganito. Hindi ka ba nahihiya? Galit si Quincy. Kaarawan ngayon ng kanyang ama, at alam iyon ni Melda, kaya naman napagpasyahan nilang magsama-sama sa pagdiriwang. Gayunpaman, sinabi ni Melda na kailangan nilang maghintay para sa isang tao, at ito ay si Mark, kaya naghintay si Quincy. Pero hindi niya inaasahan na makikita si Mark na ganito ang hitsura. Don't talk nonsense. Mark has encountered something bad recently. Umiling si Melda. Curious na tanong ni Quincy, sinasabi mo bang nabangkarote ang pamilya ng boyfriend mo? Sumagot si Melda, hindi, huwag mag-overthink. But, going there with him looking like this, I feel so embarrassed. Umiling si Quincy at sinabing may labis na pagkadismaya sa kanyang puso. Hindi nagmaneho si Mark sa pagkakataong ito. Binuksan niya ang pinto ng kotse at naupo. Hoy, ang tagal mong hindi naliligo. Nabalisa si Quincy. Pinaghintay siya ng matagal para lang sa isang tulad niya. Itigil mo yan. Walang magawa si Melda. At least, wala siyang naamoy na kakaiba kay Mark. Quincy curled her lips and muttered in her heart, na bangkarote siguro ang pamilya niya, or else, bakit siya magiging ganito? Nag-drive siya habang nakakaramdam ng asar, pero at the same time, nakiramay siya sa best friend niyang si Melda. Naiingit lang siya kanina dahil alam niyang nakabili ng sports car si Mark last time. Gayunpaman, hindi pa nga nagtagal mula noong huli silang nagkita, at ngayon ay nasa ganitong estado na siya. Hindi ba kailangang magdusa si Melda kasama niya sa hinaharap? Ayon, 10 araw nang nawawala si Lilibeth. Nilaibat na niya ang lahat ng mga lugar kung saan maaaring mapuntahan ni Lilibeth, ngunit wala pa ring pahiwatig. Nalungkot at nawala ng lakas si Mark. Sumakit ang puso ni Melda para kay Mark. Hinawakan niya ang kamay ni Mark at sinabing, malalagpasan mo ito. Ngumiti ng mapait si Mark. Sa oras na ito, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Namiss niya talaga si Lilibeth. Nandito na tayo, lumabas ka na. Ipinarada ni Quincy ang sasakyan sa sarili niyang vilya. Nag-aatubili siyang papasukin si Mark, ngunit wala siyang pagpipilian dahil boyfriend ito ni Melda. Let's go? Malumanay na sabi ni Melda. Tumango si Mark, binuksan ang pinto, at lumabas. Ngunit hinawakan siya ni Melda at sinabing, nasa iyo pa rin ako. Lagi akong nandito. Ito ang mga taos-pusong salita ni Melda. Sige, hindi makapag-isip si Mark ngayon. Malungkot na binitawan siya ni Melda. Let's go in. Birthday ng tatay ni Quincy ngayon. May inihanda na ako, sabi ni Melda sabay kuha ng gift box sa kotse. Naghanda na rin si Mark. Alam niyang kaarawan ng iba, ngunit hindi niya alam kung ano ang ibibigay, kaya kumuha siya ng gold card sa hotel ng kanyang ina. Narinig niya mula sa kanyang ina na ang hotel ay nagpadala lamang ng 3 sa naturang mga gold card. Ang pagiging miyembro ng gold card ng Hotel Luna ay nangangahulugan na masisiyahan sila sa maraming serbisyo, pati na rin ang simbolo ng pagkakakilanlan. Ang ilan ay gumagastos ng ilang milyon sa pagsisikap na bilhin ito, ngunit hindi ito ibinebenta ng kanyang ina. Sana ay magustuhan ito ng ama ni Quincy. Kasunod ni Quincy sa loob, nakita nila ang maraming tao.
Ito ay talagang isang pagtitipon ng pamilya. Gayunpaman, nagkaroon ng malapit na relasyon sina Melda at Quincy, kaya walang pagpipilian si Melda kundi ang magpakita. Gustong-gusto ng mga magulang ni Quincy si Melda at madalas gustong magpakilala sa kanya ng boyfriend. Gayunpaman, nang marinig nila mula kay Quincy na nakahanap na si Melda ng isang disenteng kasintahan, masaya din sila para kay Melda. "Mom, Dad, andito na po ako," sabi ni Quincy. Ayaw na niyang ipakilala si Mark. Dahil nang pumasok sina Mark at Melda, nagulat ang mga kamag-anak niya at nagtaka kung sino si Mark. At sa kanilang mga mata, ang ilan sa mga kamag-anak na ito ay hindi gustong makipagkainan kasama ang gayong gusot na tao. "Melda, dumating ka. Sino ito?" Curious na tanong ng ama ni Quincy. "Tito, boyfriend ko po ito. Si Mark Orleans," pakilala ni Melda. "Boyfriend mo ba ito?" Kumunat ang noo ng ama ni Quincy, ngunit hindi magandang mawala ng galit. Itinuring nila si Melda bilang kanilang anak, at nang makita niyang ibinalik nito ang gayong kasintahan, tiyak na hindi siya nasisiyahan. "Tito, maligayang kaarawan." Wish ni Mark at inilabas ang gold card na inihanda niya. Walang pakialam na tumango ang ama ni Quincy, "Salamat. Umupo ka na." Walang ingat niyang iniwan ang regalo ni Mark sa tambak ng mga Reg Along na tanggap niya. Kabanata 265. Tamata ng ama ni Quincy, ano kaya ang maibibigay sa kanya ng ganitong kalaswa? Bukod dito, ito ay isang maliit na kahon. Maaaring ito ay isang labaha. Marahil, ang taong ito ay masyadong dekadente at hindi maayos. Iniisip pa nga niya kung galing ba siya sa tambak ng basura. Ang katotohanan na ang taong ito ay talagang dumating upang dumalo sa kanyang kaarawan ay naging katawa-tawa. Ngunit walang ibang paraan. Boyfriend ito ni Melda. Ano kayang gagawin niya? Hindi niya kayang itaboy si Mark, di ba? Gayunpaman, nadama niya na responsibilidad niya ang pagpapayo kay Melda. "Melda, boyfriend mo ba talaga siya?" Seryosong tanong ng ama ni Quincy. "Oo, Tio, boyfriend ko siya." Desidido si Melda. Sa sandaling ito, napansin niya na ang lahat ng mga kamag-anak na naruroon ay minamaliit si Mark, ngunit alam niya na walang sino man dito ang kwalipikadong gawin iyon. Dahil siguradong ang mga asset ni Mark ang pinakamataas sa lahat ng naruroon. Napabuntong hininga ang ama ni Quincy at nakaramdam ng pagkabigo sa kanyang puso. Tutal, marami na siyang pinakilalang lalaki kay Melda dati. At lahat sila ay 10 beses, kung hindi, 100 beses na mas mahusay kaysa kay Mark. Nakatadhana ba ang mga kagandahan sa lahat ng panahon na sayangin sa mga tauna na katulad niya? "Sige," tumango ang ama ni Quincy. "Maligayang kaarawan, Tio." Inabot ni Melda ang regalo niya. Ngumiti ang ama ni Quincy at sinabing, "Salamat." Matapos kunin ang regalo ni Melda, tuwang-tuwa siya. Gusto lang niyang makita si Melda. Bihira ang ganyang matinong babae. Gayunpaman, para sa isang matinong bata, paano siya makakahanap ng ganoong kasintahan? Tila siya ay nahulog sa isang bitag. Lalo siyang napabuntong hininga sa kanyang puso. Bakit napakasama ng panlasa ng mga babae ngayon? "Tito, tingnan mo kung anong binigay sa'yo ng boyfriend ko," sabi ni Melda. Alam niyang si Mark ay talagang lumayo at higit pa upang ihanda ang regalo. Sa sandaling binuksan niya ang regalo, tiyak na magbabago ang opinyon ng lahat sa kanya. Ayaw niyang minamaliit si Mark ng napakaraming tao. Inilabas niya si Mark para magpahinga, hindi para murahin ng iba. Hindi na kailangang tingnan ito. Umiling ang ama ni Quincy. Ayaw man niyang buksan, pero nang buksan na niya ang regalo ni Melda ay agad siyang nakaramdam ng tuwa. Isa itong set ng mga purple clay teapot. Nagustuhan niya ang tsaa, at nakikita niya na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 300,000 dolyar. Si Melda ay naglagay ng maraming pagsisikap sa kanyang regalo. Tapat na ang pagbubukas ng sa iyo. Ngumiti ang ama ni Quincy. Anong biro? Paano kung ito ay talagang naging $100 na shaver sa loob ng kahon na ibinigay ni Mark? Hindi ba siya magiging katatawanan ng lahat? Hindi niya kayang bahira ng ganito ang pride niya. Pakiramdam ni Melda ay walang magawa, ngunit hindi naabala si Mark. "Quincy, Melda, at lahat, umupo na kayo." Nakangiting sabi ng ama ni Quincy. "Okay, dito." Hinailan ni Quincy si Melda at bumulong, "Melda, hindi ka ba nahihiya?
Napuno ng kawalan ng kakayahan ang puso ni Melda. Hindi niya akalain, naawa lang siya kay Mark. Noong nakaraan, paminsan-minsan ay sinusuri ni Mark ang kanyang katawan. Pero ngayon, hindi man lang sinilip ni Mark ang mga binti niya. Melda, just tell me the truth. Nabangkarote ba ang boyfriend mo? Nagpatuloy si Quincy sa pagsisiyasat. Hindi niya ginawa, pagdidiin ni Melda. Napabuntong hininga si Quincy, don't lie to me. I'd advise you to break up with him. He is so depressing now, don't waste your time on him. Wag mong sabihin yan. Walang magawang sabi ni Melda. Sige, maupo na tayo, dinala ni Quincy sina Melda at Mark para maupo. Walang ibang ideya si Mark, gusto lang niyang maglakad-lakad. Naalala rin niya na wala siyang kinakain kagabi at ng umagang iyon. Nang mapansin ang mga prutas sa tabi niya, kumuha si Mark ng isa at nagsimulang kumain. Ngumiti si Melda at kumuha pa ng kaunti para sa kanya, take your time. Mababa ang tingin ni Quincy sa kanya. Ang kanyang imahe ay ganap na tinanggihan, ito ay tiyak na isang bangkarote hitsura. Ilang araw na bang hindi kumain ang taong ito? Dumating ba siya para kumain lang? I don't think so. Kaya lang ang harsh para kay Melda na makahanap ng ganyang boyfriend. Halos lahat ng mga kamag-anak sa pamilya ay kilala si Melda. Pakiramdam nila ay nasayang ang kanyang kagandahan at kakayahan sa naturang lalaki. Ngunit hindi nila ito masabi ng malakas. Kung tutusin, halos hindi nila kilala si Melda. Lolo, gusto ko ng mga laruan. Inailan ng isang makulat na bata ang damit ng ama ni Quincy habang nakatingin sa mesa. Walang mga laruan sa bahay. Naisip ng ama ni Quincy, kalimutan mo na, bigyan mo na lang ng regalo ang bata sa kaarawan ni Mark para paglaruan. Anyway, ito ay hindi isang bagay na karapat-dapat. Ito ang tamang timing para maalis ito. Good boy, kunin mo ito at maglaro sa labas. Ngumiti ang ama ni Quincy at ibinigay ang regalo ni Mark sa bata. Salamat, Lolo, masayang kinuha ng bata ang kahon sa labas. Nakahinga ng maluwag ang ama ni Quincy. Ito ay kung paano dapat alisin ang basura. Ngumiti siya at nagsimulang mag-entertain ng ibang bisita. Ito ay isang pagtitipon ng pamilya. Wala masyadong tao ang dumalo dito kaya kailangan nilang alagaan ng mabuti. Siyempre, maaaring hindi papansinin ang isang tulad ni Mark. Tinulyapan niya si Mark na kumakain ng mga prutas at umiling siya at bumantong hininga. Tumakbo palabas ang bata at binuksan ang kahon. Puno siya ng pag-asa, ngunit nang makita niyang hindi ito laruan kundi isang gintong baraha, nadismaya siya. Ano ito? Hindi ito laruan. Inilabas niya ang card at gusto niyang basagin, ngunit hindi ito nababasag. Sa sobrang galit niya ay inihagis niya ang card sa lupa. Sa oras na ito, biglang lumapit ang kanyang ama. Nakatitig sa card sa lupa, yumuko siya para kunin ito. Agad siyang nagulat nang tingnan niya ito, anak, sino ang nagbigay sa iyo? Regalo ko ito, ngunit hindi ito maganda. Garbage card ito, nadismaya ang bata. Anak, hindi ito garbage card. Umiling ang kanyang ama. Ang card na ito ay gawa sa purong ginto. Ang timbang at handcraft lamang ay nagkakahalaga ng higit sa 10,000 dolyar. Higit pa rito, ito ang gintong card ng isang 5-star hotel. Ang Hotel Luna, na isang hotel na nakakuha ng katanyagan kamakailan. Hindi siya makapaniwalang may nagpadala ng ganoong gold card. Sa pamamagitan daw ng gold card, maaari silang manatili sa presidential suite ng hotel ng libre ng 1 taon. Ang presidential suite ay nagkakahalaga ng higit sa 10,000 dolyar bawat araw. Kaya, ang card na ito ay katumbas ng 5 milyong dolyar. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nabigla. Dinampot niya ang kahon sa lupa at hinaila ang anak papasok sa silid. Tiyak na kinuha ng kanyang anak ang regalo sa mesa ng mag-isa. Kailangan niyang humingi ng tawad sa taong nagbigay ng regalo. Kung hindi niya kayang tanggapin ang ganoong kamahal na card. Pumasok siya sa kwarto at tinignan ang mga bisita sa loob. Umubo siya at sinabing, "Excuse me." Tumahimik ang kwarto at lahat ay nakatingin sa kanya. Sorry, but my son was being naughty just now. Kinuha niya yung regalo sa table without permission. I apologize on his behalf. Pwede ko bang tanungin kung sino ang nagbigay ng red along ito? Itinaas niya ang card sa kanyang kamay.
Nagulat ang mga taong ito, at ngumisi ang isa sa kanila, sino ang nagbigay nito. Regalo ng card. Anong klaseng card ito? Hindi man lang bank card, at hindi pwedeng membership card ng isang restaurant, hindi ba? Ito. Ang kanyang mga salita ay nagpawa sa lahat ng mga bisita sa silid. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang tao na nagregalo ng membership card. Gaano kaya kakuripot ang isang tao na iregalo ito? Huwag ka nang magtanong, walang aamin. Tama. Ang pagbibigay ng membership card bilang regalo sa kaarawan, ito ang unang pagkakataon na nakita ko ito. Napakakuripot. Mas mabuting magregalo ng iba kaysa dito. Hindi, napakamahal ng card na ito. Ang ama ng batang ito ay nabalisa at itinuwid niya ang mga sinabi ng mga panauhin. Pakiramdam niya ay pinagpapawisan na ang kanyang ulo. Gaano kaya kayaman ng tao para magpadala ng ganoon kaalagang regalo? Ang card na ito ay nagkakahalaga na ng kanyang buong asset. Gaano kamahal ang isang card? Ang isa sa mga bisita ay umiling at sinabing may mapanuksong ngiti. Ang isang membership card ay malamang na magbigay ng ilang mga diskwento. Gaano kaya ito kahalaga? Ito ay isang bagay na dispensable. Ito ang gold card ng 5-star hotel, Hotel Luna. Deklare ng ama ng bata. Hotel Luna. Nag-echo ang mga bisita. Narinig ko ang tungkol sa hotel na ito. Nabalitaan ko na binili ito ng isang mayamang babae na may presyong higit sa 3 bilyong dolyar. Gayunpaman, wala akong narinig na gintong card. Ang mga bisita sa silid ay lahat ng curious at lumapit upang tingnan. Oy, hindi ito ordinaryong baraha. Gawa sa purong ginto, may nagulat na ang isang card ay gawa sa ginto. Ano ang ibig sabihin nito? Who knows what's use of this gold card? Para may discount. Hindi. Gamit ang gintong card na ito. Maaari kang manatili sa Presidential Suite ng Hotel Luna ng isang taon ng libre, at ang Presidential Suite ng Hotel Luna ay tila nagkakahalaga ng higit sa 10,000 dolyar sa isang araw. Kaya, ang card na ito mismo ay nagkakahalaga ng 5 milyong dolyar. Diyos ko! Sino ang nagbigay nito sa iyo? Para magpadala ng 5 milyong dolyar bilang regalo. Maaaring ito ay isang pagkakamali. Hindi. I stayed in this hotel before, their service was excellent. That time, I saw Mr. Gale, an antique baller, taking this card. To own this card, you must have at least $3 billion of assets. Ano? Hingal na hingal sila. Gulat na gulat ang mga bisita sa silid habang sila ay nagpapalitan ng mga salita. Nagkatinginan sila. May ganoon bang mayamang tao sa mga bisitang dumalo sa pagdiriwang noong araw na iyon? Sino ang nagbigay nito sa iyo? Sino ang nagbigay sa iyo ng card na ito? Napaka-curious nilang lahat. Forget what they doing, keep on